Ito ang loob ng 10 bilyong abandonadong mansyon ni Pablo Escobar. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ating kilalanin si Pablo Emilio Escobar. Siya ang matagumpay at walang awang drug kingpin na nabuhay sa ating mundo. Pinanganak siya noong 1949 sa syudad ng Rio Negro, Colombia, at lumaki siya sa maayos na pamilya. Sa kabilang banda, tila pumabor sa kanya ang kapalaran at napabilang siya noon sa ikapitong pinakamayamang tao sa buong mundo noong 1989. Pero paano kaya ito nangyari? At ayan nga ang ating tatalakayin sa video na ito. Kaya naman sit back, relax, enjoy, mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago ko pang mga video i-upload. At kung handa ka na, back to the video. Nang nasa tugatog ng kapangyarihan si Pablo Escobar, ay nagpapadala siya ng di lang daan kundi tonel-toneladang di sa iba't ibang panig ng mundo. Siya din ang nasa likod noon ng iba't ibang mga krimen kagaya ng political assassinations, mga gang murders at iba pa. Oo, tama ka nang niisip. Magaling at matalino si Escobar pagdating sa kanyang larangan. Ganun pa man, ilihis natin ng konti. Dito, alamin natin at tignan natin ang mga mansyon na talaga namang ginastusan ni Escobar ng napakalaking halaga. At sa katunayan, isa pa sa magandang katangian ni Escobar ay ang paggasta ng kanyang mga pera. Ayon sa estimate, nagpapadala noon si Escobar ng 15 toneladang kokane sa United States araw-araw. At kung susumahin, kumikita nga siya dito ng $810 kada segundo. At sa sobrang dami niya ng pera, nilalagay niyang iba nito sa mga bangko. At ang matindi pa, dahil nga sa illegal galing ang kanyang mga pera, tinatago niya ito sa iba't ibang mga lugar. Kagaya na lang sa mga warehouse, sa mga fields, at sa iba pang mga lupaing pagmamay-ari niya. At ang isa sa mga kanyang pagmamay-ari ay ang La Manuela. Pero ano meron sa La Manuela? Ang La Manuela ay isang maliit na taguan para kay Escobar. At kung nais niya ng tahimik na lokasyon habang pinapatakbo niya ang kanyang negosyo, dito nga siya nagpupunta. Sa kabilang banda, si Escobar ay di kagaya ng ibang mga tao na kailangan pang dumayo para sa bakasyon. Dahil maniwala ka man o sa hindi, bumili si Escobar ng buong lugar para sa kanyang bakasyonan. Oo, tama ka. Ang 20 hektaryang napakagandang lugar na ito sa bayan ng Guatape ay sa kanya. Nasa gilid ito ng dalampasigan ng Penol Reservoir. Binigyan niya ito ng pangalan hango sa pangalan ng kanyang babaeng anak, Manuela Escobar. Sa katunayan, napakalaki ng halaga ang binuhos ni Escobar sa lugar na ito. Meron ditong malaking pool, tennis court at horse stables. Mahilig nga rin bumili si Escobar ng iba't ibang mga sasakyan. Panghimpapawid man yan, pandagat o panlupa ay meron siya. Sa katunayan, bumili siya ng 15 na private jets at 6 na helicopters. Kaya naman ang kanyang anak ay talaga namang namuhay sa napakarangyang buhay. Pero sa kabilang banda, kung nasa katayuan ka ni Escobar, ay masasabi mong hindi ka pa rin ligtas kahit marami ka ng pera. Kaya naman sa kanyang lupain, ay nagpatayo si Escobar ng napakadaming mga tore at kaakibat pa nito ang mga gwardya na 24 oras na nag-iikot. Dahil dito, walang kahit sino ang pwedeng lumabas o pumasok nang wala siyang permiso. Ganun pa man, 8 buwan bago siya mamatay, ay inatake ito ng mga kalaban. 200 kilograms ng TNT ang pinasabog sa isa sa kanyang mga banyo. At dahil sa pagsabog, ang malaking bahagi ng gusali ay nawasak. At dahil dito, ang La Manuela ay naging abandonado. At makikitang sira-sira na ito at tinutubuan na lang ito ng mga halaman. Sa kabilang banda, ang La Manuela ay isa sa mga paboritong lugar ni Escobar. Kaya naman, dito niya rin tinago noon ang malaking parte ng kanyang kayamanan. At matapos niyang mamatay, binibisita ng mga tao ang mga ari-arian niya. Nagbabaka sakaling meron silang makitang kayamanan dito. At ayon sa kapatid ni Pablo, halos 10% o $2.1 billion ang kanilang nakita sa kakaibang taguan. Maayos ang pagkakatago dito dahilan para di ito anayin o ngat-ngatin ng mga insekto. Sa kabilang banda, ang isa pa sa mga bahay ni Escobar ay ang Hacienda Napoles. Sa lugar na ito, pinaniniwalaan na dito nagiging masaya si Escobar kasama ang kanyang asawa at pamilya. Ang Hacienda Napoles ay tinayo sa may Puerto Triunfo sa Colombia. May sukat itong 7.7 square miles na lupain. At kung susumahin, mas malawak pa ito sa Disneyland ng Paris.
At ang napakalaking lugar na ito ay binili niya para lamang sa kanyang pamilya. Sa loob nito, makikita mo dito ang iba't ibang atraksyon. Meron ditong theme park, Spanish Colonial House, Sculpture Park, at meron din ditong zoo na punong-puno ng iba't ibang exotic na mga hayop. Dagdag pa, meron din ditong bull ring at kart racing track. At lahat ng yan, ilibangan lamang ng pamilya ni Escobar. Sa kabilang banda, gordyado rin ang buong lugar. At pamilya lang ni Escobar ang pwedeng pumasok dito. At dahil nga mahilig si Escobar sa mga sasakyan, ay nilagyan niya na nga rin ng sariling airport. At tinatambak niya rin dito ang iba't ibang mga uri ng sasakyan na pagmamay-ari niya. At kasunod ng pagkamatay ni Escobar noong 1993 ay kasabay ding winasak ang mga lugar na pagmamay-ari niya. Sa kabilang banda, may iba naman na inayos para sa ibang layunin. Oo, ang ilan niyang pagmamay-ari ay kinonvert sa isang family-friendly theme park. Ngayon, dumako naman tayo sa isa niya pang mansyon. At di lahat ng mansyon niya ay nasa Colombia dahil meron din siya sa ibang lugar. At isa na nga dito ang La Casa Grande na tinayo sa maliit na isla ng Caribbean sa La Isla Grande. Ang islang ito ay meron lang populasyon na 1,000. At ito ang isa sa pinakamalaking ari-arian ni Escobar at ang espesyal na bangka lang ang makakapaghatid sa iyo dito. Sa unang silip mo, hindi mo to may isip na bahay. Dahil magugulat ka pag nalaman mo na ang lugar na ito ay merong 300 na katangi-tanging kwarto. Oo, at ang bawat banyo sa kada kwarto ay merong gold shower. Sa ganitong lugar, mapapatunayan mo nga talaga na sobrang dami talagang pera noon ni Pablo Escobar. Ganun pa man, ang lugar na ito ay isa lamang secret party home ni Escobar. Nagniningning sa puti ang dingding ng mansyon at kasabay pa nito ang malaking swimming pool at helicopter landing pad para sa mga bisita. Ang mansyon kasi na ito ay malayo sa tubig at oras pa ang lalakbayin mo sa kagubatan ng Caribbean para lang makapunta ka sa pinakamansyon. At ang namatay na nga si Escobar, ang La Isla Grande ay naging pagmamay-ari na ng gobyerno at tuluyan na itong napabayaan. Ang dating makinang na mansyon na pinagmimitingan ng mga makapangyarihang D-Lord noon ay isa na nga lang ngayong abandonadong lugar na tinutubuan na ng maraming mga halaman. Oo, di kagaya ng iba niyang mga mansyon, ay talagang pinabayaan talaga ng gobyerno ang La Isla Grande. Sa katunayan pa nga nito, di mo na ito makikita sa Google Maps. At ngayon, puntahan naman natin ang Monaco Building. Nang nabubuhay pa si Escobar, ay nagtayo at kumuha siya ng iba't ibang mga properties. Ang iba ay para sa kanya at ang iba naman ay para sa mga mahihirap na komunidad ng Colombia. Nakakagulat na sa kabila na naglalakihan niyang mga mansyon ay meron din siyang property na di gaanong kagandahan at kalakihan. At ang halimbawa rito ay ang nasa may Medellin na syudad pa rin ng Colombia. Ang bahay na ito ay tinatawag na Monaco Building. Kulay gray ang gusali at may taas itong 6 na palapag. At ang pinakatuktok nito, ang paboritong lugar ni Escobar, ang penthouse. Matagal na itong pagmamay-ari ni Escobar hanggang noong 1988 ay binomba nga ito ng mga kalaban niya. Dahilan para abandonahin na ito ni Escobar. At dahil dito, dekada na itong inabandona at di na ito inayos pa ng mga tao. Hanggang nang namatay na nga si Escobar ay ginawa na lang itong tourist site ng mga tao. Ganun pa man, noong 2018, dinimolish ito ng city officials para nga naman daw mawala na ang mapait na history ng gusali. At ginawa na lang nila itong memorial ng mga taong naging biktima ni Escobar. Ganun pa man, bilang pinakamakapangyarihang D-Lord ng Colombia noon, di niya hinahayaang matalo siya ng iba pa niyang mga kalaban. Sa katunayan, nakuha niya ring i-manipulate ang iba pang mga opisyal ng gobyerno. Sa tulong ng pera at impluwensya niya, ay di siya basta-basta nakakanti na kung sino-sino lang. At dahil nga mayaman siya at marami na nga siyang pagkakasala, ay siya na mismo ang nagpagawa ng kanyang sariling kulungan. Oo, tama ka. Sa makatuwid, nakakulong nga siya pero siya pa rin ang nasusunod. Ganun siya katigas, kalupit at katuso. Yan si Pablo Escobar noon. At ito naman ang La Catedral na sinasabing hotel ni Escobar. Ang kulungan na ito ay di ginawa para ikulong talaga si Escobar. Ginawa ito para makaiwas siya sa kalaban at magawa niya pa rin ang mga gusto niya. Meron kasing capacity ang gusaling ito para hindi magalaw si Escobar. Tinayo ito sa maulap na bundok at napapalibutan pa nga ito ng mga taong si Escobar mismo ang pumili. At kung buhay ka na noon at papasok ka dito, siguradong di ka na makakalabas pa ng buhay. Ganun siya ka-secure. Sa kabilang banda, ang hotel/kulungan na ito ni Escobar ay dinaig pa ang 5-star hotel. Meron ditong mga gamit na sa mga mansyon mo lang talaga makikita. Meron din ditong casino para sa libangan niya at meron ding playhouse para kay Manuela sa anak niya. Ang matindi pa, meron din ditong spa at football fields. Mahilig kasi si Escobar sa larong football.
Sa katunayan pa nga nito, dinala niya dito ang buong National Colombian team para lang makapaglaro sa kanyang hotel football field. Sa kabilang banda, di naman talaga siya totaling nakakulong dahil nakakalabas pa rin siya at nakakapunta kung saan saan. Ngayon, di pa rito natatapos. Dahil bagamat nasa bakasyonan siya o nasa malayo siyang lugar, ipatuloy niya pa rin inaasikaso at pinapatakbo ang kanyang D-Empire. At ngayon, kung inaakala mo na wala nang katapusan ng lahat ay nagkakamali ka. Dahil bagamat nagbubulag-bulagan ng kanilang gobyerno sa ginagawa ni Escobar, ay di pa rin nila ito totaling kinukonsinte. Dahil ito sa 4 na lieutenant na tinorture nila at pinaslang nila sa La Catedral, ay yung Colombian government ay nagpasyang ikulong na siya sa normal na kulungan. Pero tumanggi si Escobar. Tumagal siya ng 1 year sa kanyang hotel prison at matapos nito ay nagtago na siya at pinaghanap na siya ng mga kawani ng gobyerno. Meron pa ngang 600 na manhunt unit force na sinanay ng USA para hanapin siya. Tinawag nila itong search block. Pinangunahan ni Hugo Martinez ang grupo. Itong sumapit na noong December 2, 1993 ay binaril at pinatay si Escobar ng isang tao ng gobyerno habang hinahabol siya. Kaya naman ang dating La Catedral na pinamahayan noon ng Kingpin ay isa na lang ngayong monasteryo. Namuhay sa napakarangyang buhay noon si Escobar pero lahat-lahat ng pagmamay-aring naiwan niya ay di niya pa rin nadala sa hukay. Karamihan ay inabandona at ang iba naman ay inayos para magamit pa ng iba. At pinatunayan ng kwentong ito ni Escobar na lahat-lahat ng meron ka sa mundong ito ay temporary lamang. Ito pala ang nangyari sa mga inalagaang hitman ni Pablo Escobar. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Maraming ulit na nating tinalakay si Pablo Escobar aka The Boss. Pero para sa mga di nakakaalam, ito ang konti lang sa mga impormasyon tungkol sa kanya. Si Pablo ang isa sa naging pinakamalaking drug trafficker na nabuhay sa mundo. Dumating pa sa pagkakataon na siya ang responsable sa halos 80% puslit ng mga kokane sa buong mundo. At noong namamayagpag pa siya, humigit kumulang 15 toneladang kokane ang pasekreto nilang pinapasok sa US araw-araw. At sa kabila ng kanyang napakalaking imperyo ng droga, si Pablo ay merong mga walang awang army na binubuo ng mga malademonyong tao. At ang mga taong ito ay napaka-loyal sa kanya. At tumapatay talaga sila para kay Pablo at tinatawag silang sikaryos. At ang pinakasikat sa kanila ay si Papay, si Lakwika at si Blacky. At sa video na nga na ito, silang tatlo ang tatalakayin natin. Alamin natin kung nasa na ba sila ngayon at ano ang nag-udyok sa kanilang pumaslang ng mga tao. Kaya naman simulan na natin. Ang una sa ating listahan ay si John Jairo Velasquez o mas bantog sa alias na Papay. Tunog pambata ang alias niya pero kabaliktaran ito sa tunay niyang pagkatao. Tinawag siyang Papay dahil sa nakausli niyang panga pero pinaopera niya naman ito kaya naayos. Nagsimula ang storya ni Papay sa Mayarumal, Antuchua, Colombia. Nakakagulat man isipin pero kasapi talaga siya sa may Colombian National Army at napasama pa nga siya sa may cadet school ng National Police. Ang pagkatao ni Papay, sanay siyang tumrabaho na nag-iisa habang ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa gobyerno. First semester lang ang natapos niya sa Police Academy at ang napag-aralan niya dito ay kung papaano bumaril at pumatay nang hindi nagdadalawang isip. Sa katunayan, gamit ang mga skills niya ay nakapatay na agad siya ng halos 257 na katao at inamin niya lahat ito. Paano pa kaya yung mga napatay niyang hindi niya inamin? Siguro mas marami pa. At bukod dyan, nasasangkot din siya sa maraming kidnapping at di basta-basta ang mga kinikidnap niya. Ang mga kinikidnap niya ay mga politiko, mga kandidatong patakbo pa lang bilang mayor. At ang nabiktima niya nga dito ay si Francisco Santos at bukod pa, kinidnap at kinitil niya din si Carlos Mauro Hoyos at pinakikitil niya din ng mga sikat na politiko sa Colombia. So ibig sabihin lang nito, kahit na gaano ka pa ka-impluensya at kayaman na tao, ay bala nga lang ng hitman ni Escobar ang tatapos sa iyo.
At kung ang tanong mo kung ilan na bang tao ang pinapakitil ni Pablo sa mga hitman niya, ay ang sagot ay halos 4,000 na. Oo, tama ka sa narinig mo. 4,000 katao na ang matagumpay nilang nakikitil. Meron pa ngang ibang mga tao na tinatawag silang genius dahil sa kanilang paraan ng pagpatay. Pero dapat di na nga sila pamarisan pa. So ang tanong, nasa na ba ngayon si Papay? Nasa ilalim na po siya ng lupa. Patay na siya. Tapos na siya, wala na siya. Sa kabilang banda, malinis din tumrabaho si Papay. Ayon sa interview sa kanya, masaya pa niyang kinuwento yung first time niyang makapatay. Anya 17 years old lang siya nung una siyang nakakitil ng tao. Sa mura niya pa lang na edad, inutas niya ang bus driver na merong kasalanan sa pagkamatay ng nanay ng kaibigan niya. Dagdag pa sa interview sa kanya, tanda niya pa nga daw nung una siyang lumapit kay Pablo. Naghanap siya ng trabaho at agad naman siyang binigyan ni Pablo Escobar at the rest is the history. Mula 1992 hanggang 2014 ay nakakulong lang siya sa piitan at sinintensyahan siya ng 30 years sa loob dahil sa kasong pagpatay, pangingikil, terrorism at drug trafficking. Nakalaya siya noong 2014 pero muli na naman siyang kinulong nang arestuhin ulit siya dahil na naman sa pangingikil. Naging labas-masok siya sa kulungan hanggang sa namatay na lang siya dahil sa stomach cancer. Pero nakakagulat pa dito, nakagawa pa siya ng kanyang sariling YouTube channel nang nakalaya siya, kung saan dito niya kinuwento lahat ng storya niya bilang isang mabangis na hitman. At ngayon, number 2, siya naman si Lakwika. Si Dandeni Numos Mescura alias Lakika ay consider bilang ang pinakawalang awa at pinakabayolente sa lahat ng killer ni Pablo. Kasapi si Lakwika sa Colombian Army at na-mischarge nga siya dito dahil sa mga minor na pagnanakaw. Kaya naman dahil dito napasama na siya sa Medellin cartel ni Pablo. Dito na nga siya nabigyan ng alias na Lakwika. Ang Lakwika ay maibig sabihin na matabang babae at binansag nga ito sa kanya dahil kamukha niya ang tiyahin niya. At lumipas ang panahon, tumaas ang ranggo ni Lakwika sa kartel. Kaya naman naging eksperto na nga siya sa lahat ng estilo ng pangto-torture. At di lang siya basta hitman ni Pablo. Sa halip siya din ang tumutulong sa mga hukbong killers ni Pablo. Siya nagpapatakbo ng training camp para sa mga hitman kids. Madalas lalaking mga bata ang kanilang sinasanay at minsan naman mga babae. Tinuturuan niya ang mga ito kung paano maging matapat at ekspertong killer for hire. Grabe no? Sa kabila pa nito, kapag kumikitil si Lakwika ay inuukitan niya ito ng letrang KK ang katawan ng mga biktima niya. At nangangahulugan nitong siya ang gumawa ng pagkitil. May mga bali-balita din na meron siyang biktima na biniratan niya ng buhay. At meron din namang kinapon o tinanggal yung balls. Sa kabilang banda, di naman talaga dapat ganito ang mangyayari sa kanya. Nung bata pa siya ay pulis ang tatay niya at ang nanay niya naman ay aktibong Kristiyano. Palagi rin silang nagsisimba nung bata pa siya. Pero nagbabago talaga ang tao habang tumatagal. Maraming ulit na siyang tinutugis ng US pero wala silang magawa dahil di naman nila yun jurisdiction o nasasakupan. Pero ang lahat ay nagbago noong 1989 nang maganap ang bombing of Flight Avianca. Ang katwiran kasi ni Pablo ay ganito: kapag may taong dapat ng kitilin ay kahit nasaan pa ito ay papatayin pa rin nila. Maging sa bus man yan o sa eroplano, wala silang pakialam sa mga sibilyan. Ayon sa impormante, si Lakwika ang inupahan para magpasabog nito. 101 na katao ang namatay dito, kasama na ang 2 American citizen. Kaya naman ito naging dahilan ng US para huntingin na nga nila si Lakwika. At dito si Lakwika ay pinatungan nga ng US ng 220 murders at 440 murders naman ng pinatong sa kanya ng Colombian government. Pero ang totoo, wala naman talagang formal na hinain sa kanya ang Colombian government. Lumipas ang panahon na huli nga si Lakwika noong 1991 at nasentensyahan siya ng 45 years na pagkakakulong. At hanggang sa ngayon nakakulong pa rin siya sa isang sikat na kulungan sa Virginia, US. Ganun pa man, nang interviewin siya tungkol sa mga ginawa niya ay tinatanggi niya lahat ito. At ang pinakahuli ay si Nelson Hernandez alias Blackie. Pinanganak siya sa Colombia at ang alias niya ay hinango sa kulay niya. At bilang isang malapit na partner kay Pablo, ay siya ang lubos na pinagkakatiwalaan ni Pablo. At sa matagal na panahon ay nagtrabaho siya bilang gwardiya at hitman ni Pablo.
Noon palaging binubuli si Blackie, pero nung nakasama niya si Pablo ay pinagkatiwalaan agad siya at tinakala niyang gaganda ang buhay niya dito. Sikat si Blackie sa pag-assassinate at pagkitil din ng mga tao. Ginagawa niya lahat ng iniutos ni Pablo nang walang pag-aalinlangan. Inidnap niya si Felix Gallardo, si Miguel Angel at Isabela Batista. Binitbit niya ang mga ito sa teritoryo ni Pablo sa Medellin. Tinutulungan palagi siya ni Pablo makatakas sa mga di magandang sitwasyon. Halimbawa, sinusunog niya ang mga ebidensya sa mga korte na makapagdidiin kay Pablo para wala na nga silang maging problema. Napakatapat talaga ni Blackie kay Pablo dahil kinitil din niya ang isang cartel boss na si Kiko Moncada. Napakahalaga ni Blackie kay Pablo dahil siyang salarin sa Bogota Shipping Center bombing noong 1993. Nagtanim siya ng 220 pounds na C4 sa kotseng nakapark sa may shopping center at ang resulta ng pagsabog ay 20 katao ang nasawi at 70 naman ang sugatan. Guilty si Blackie sa ginawa niya at humingi pa nga siya ng kapatawaran sa Diyos habang pinapanood niya sa TV ang bunga ng ginawa niya. Mga bata, babae at walang kamuang-muang na tao ang namatay. Kaya naman dahil dito, naramdaman ni Blackie at tila baliw na nga si Pablo. At dito nagsinungaling na nga siya kay Pablo. Di niya sinabi kay Pablo na nakita niya ang anak niya at asawa niya. Siya kasi sinabihan na manatili ka lang nakasama mo sila hanggang di pa tayo nagkikita. So parang pakiramdam ni Blackie uutasin silang lahat ni Pablo. Pero masaklap na huli si Blackie ng mga pulis at tinanong siya ng DEA. At para di siya bitayin ng mga ito, binigay na lang niya ang impormasyon tungkol kay Juan Diego Diaz. At dahil dito nagkaroon ng raid sa casino at nahuli nga si Juan. Sa ngayon wala pang nakakaalam kung nasaan na nga si Blackie ngayon. Pero hinala nila buhay pa ito at pinangangalagaan lang ng Witness Protection Program. Ngayon ikaw, anong say mo sa mga kwento nila? Comment down below. Pablo Escobar versus El Chapo. Sino sa kanila ang mas notorious at mas makapangyarihan? Kung illegal na smuggling ang pag-uusapan, ay dalawang pangalan lang talaga ang nangingibabaw. Walang iba kundi si Pablo Escobar at si El Chapo. Parehas silang nagkaroon ng mga iba't ibang television series at hanggang sa ngayon ay napapanood natin. At bagamat naging bantog sila dahil sa iisang bagay, ay magkaibang tao pa rin po sila. Kaya naman sa video na ito, ipagkukumpara natin silang dalawa. Sino ba sa kanila ang mas the best at mas makapangyarihan? At ikaw bilang audience, tapusin mo ang video na ito para makapag-decide ka rin kung sino sa kanilang dalawa ang walang kapantay sa magkaparehas nilang larangan. This is Arvin Polo TV, simulan na natin. Si Pablo Emilio Escobar Gaviria ay niluwal sa mundo noong Disyembre 1, 1949 sa may Antigua Departamento ng Colombia sa bandang syudad ng Rio Negro. Ang nanay niya ay guro sa paaralan habang ang tatay niya naman ay nag-aalaga ng mga baka. Malaki ang pamilya nila at kabilang nga siya sa 7 magkakapatid. Sa katunayan, di naman sila gaanong kahirapan. Middle class sila kung matuturing at sapat lang din ang pera nila pang tusto sa pangangailangan nila sa pamilya. Si Escobar ay nabuhay sa isang lugar kung saan sagana ang mga narcotics. Kaya naman dahil dito ay nagsimula na rin siyang bumili ng mga Mary Jane para sa kanyang pangsarili. At sa kalaunan naisip ni Pablo na maaari palang kumita ng malaki sa narcotic business. Kaya naman nagsimula siyang mag-observe sa mga turistang American at kapatunayan niyang gustong-gusto ng mga ito ng kokane. Marami nang nasangkutang iba't ibang illegal si Pablo sa mura niya palang na edad at naging breakthrough nga niya ang kanyang puting powder para yumaman. So ngayon ano naman ang upbringing ni El Chapo? Si Joaquin Archibaldo Guzman Loera ay pinanganak noong Abril 4, 1957 sa may Sinaloa, Mexico. Ang pamilya niya ay di mayaman at nakatira lamang sila sa isa sa mga nayon sa may Sinaloa sa may bandang komunidad ng Latuna, Badiraguato. Ang nanay niya ay simpleng housewife lamang habang ang tatay niya naman ay nag-aalaga din ng mga baka. Lumaki si El Chapo sa negosyo. Oo, nagbebenta siya ng mga orange sa mga kalsada at sa kalaunan tumigil na siya sa pag-aaral
pag-aaral at saka tumulong na lang siya sa tatay niya. Pero ganun pa man, habang tumatanda na siya ay napapasama na siya sa mga negosyong hindi maganda pero mas malaki ang kita. Umalis na si El Chapo sa kanila nung binata pa lang siya at sa edad niyang 15 ay nag-focus na nga siyang magtinda ng mga Mary Jane. Parehas sila ng kabataan ni Escobar, pero ito pa lang pala ang simula ng magiging future nila sa mundo ng narcotics. Nagsimulang lumakas ang kapangyarihan ni Pablo noong 1975 at sa mga pagkakataon na ito ay nagbebenta na siya ng mga kokaine sa US. Maayos ang pamamalakad niya sa negosyo niya. Pero nung nawala ang leader ng Medellin Cartel noon na si Lord Fabio Restrepo ay doon na nga pumasok si Pablo at tinuloy niya ang nasimulang kartel ng pinatay na leader. At dahil dito mula sa self-made millionaire ay agad siyang naging self-made billionaire. Naging markado ang pagiging leader niya sa Medellin Cartel dahil mas lumawak ang narcotics business niya sa buong North at South America. Mas lumawak at mas lumaki at mas yumabong din ang organization nila at mas dumami din ang production at distribution. At dahil dito mas lumakas pa ang kapangyarihan niya. At maniwala ka man o sa hindi, noon halos 80% kokaine ng US ay si Pablo ang nagsusupply. Batang nagsimula sa El Chapo sa pagbebenta ng mga bawal na gamot sa mga kartel sa Mexico. At noong 70s ay nagtrabaho siya sa D-Lord na si Hector El Güero Palma. Pinangasiwaan ni El Chapo ang transportation ng mga bawal na gamot patungo sa Sierra Madre maging sa ilang mga lungsod sa US at Mexico border. At noong 80s ay nagtrabaho naman siya sa pinakasikat na crime syndicate sa Mexico, ang Guadalajara Cartel. Pinangungunahan ito ni Miguel Angel Felix Gallardo na may alias na Godfather. Naging maganda ang performance dito ni Chapo, kaya naman nagustuhan siya ng mga high-ranking leader ng kartel. Napaka-violente rin ni El Chapo na kapag may maling shipments o kaya naman kulang ang pag-aangkat ay papatayin niya agad ang may sala. At mas tumindi pa ang kapangyarihan ni El Chapo nang maaresto ang Godfather nila noong 1985. At dahil dito siya ang tumayong bagong leader nang nawala ang Godfather. Kaya naman siya na ang isa sa mga pumutok na pangalan kapag narcotics trade ang pag-uusapan. At sa katunayan hindi tataas ang reputasyon niya bilang leader kung wala siyang pinapatay. Noong 1975, pinakasalan ni Pablo si Maria Victoria Henao Vallejo na 15 anyos pa lang ng mga panahong yun. Nagkaroon sila ng dalawang anak na si Juan Pablo at Manuela. Sa kabilang banda, maraming mga naging babae si Pablo at marami din siyang nilokong mga babae. Pero sa huli, ang una niya pa ding asawa ang nagstay sa kanya. Magkaiba ang personal na buhay ni El Chapo at ni Escobar. Nagpakasal kasi si Chapo noong 1977 sa babaeng si Alejandrina Maria Salazar Hernandez. Nagkaroon sila ng 3 anak at tumira sila sa Jesus Maria Sinaloa. Di sila nagtagal dahil na-inlove na naman si Chapo sa isang bank clerk na si Stella Pena. At bukod pa, di siya nakontento dahil nung mid-80s ay nagpakasal siyang ulit kay Griselda Lopez Perez at nagkaanak din siya dito. At ilang taon pa ang makalipas, 2007, ay muli na naman siyang kinasal sa 18 anyos na si Emma Coronel Aspuro. At si Lopez Perez, ex-wife niya, ay inaresto noong 2010 at nagkaroon sila nito ng kambal na anak. At si Emma Coronel naman ay naaresto din noong 2001 dahil umamin siyang tinutulungan niya sa El Chapo na patakbuhin ng mga illegal nilang negosyo. Halos karamihan sa mga naging asawa at mga anak ni El Chapo ay nakulong at ang iba naman ay namatay dahil pinapasok nilang delikadong mundo ng narcotics. Oo, tama ka nang iniisip. Kahit unfaithful si Escobar, ay mas family man siya kumpara kay El Chapo. Pero bago tayo magpatuloy, ay gusto ko lang muna sa iyong ipakilala ang Epoch Game. Isa itong online game application na maaari kang manalo ng napakaraming papremyo. Para makapaglaro ay punan lamang ang mga kinakailangan. At pagkatapos makapaglalaro ka na. Sa Epoch Game ay napakadaling i-withdraw ng mga napanalunan. At napakarami ditong mga laro gaya ng Color Game, Dragon Tiger at marami pang iba. At subukan nga nating laruin dito ang Color Game. Tignan natin kung madali nga bang manalo.
Kaya naman ano pa ang inaantay mo? I-click mo na at i-download mo na ang link sa comment section ng video na ito at maglaro ka na din. Alright, back to the video. Mahusay si Pablo sa pakikisama, kaya naman mas lumawak ang impluwensya niya sa gobyerno, sa mga local law enforcement at iba pa. Kilala din siya bilang walang awang tao na gumagawa ng mga paraan para umutas ng kalaban. Sa kabilang banda, paborito niya rin ang katagang plato amblomo na may ibig sabihin na silver or lead. Ang paraan niya para sumunod sa kanya mga politiko ay panunuhol. At kapag ayaw mong magpasuhol, ay sisiguraduhin niyang hindi ka nasisikatan pa ng araw. Oo, at wala siyang pakialam kung mayaman ka, mahirap ka, politiko ka, milyonaryo ka o ano ka pa. Pag sumalungot ka sa kanya ay katapusan mo na. Ang palagi niyang inuutas ay mga judges, mga politiko, kriminal, mga miyembro ng law enforcement at madalas din mga journalist. Alam ng mga D-Lord kung paano magkaroon ng malakas na impluwensya. Dalawang bagay lang yan, pera o banta. Nung inaresto siya noong 2001 ay nagbayad lang siya ng $2.5 million para makatakas sa kulungan. Maraming ulit na siyang nakukulong at pinapatakas dahil tinatapalan niya lang ng pera ang mga prison guards. Nung isang beses ngang nakatakas siya ay nagpakasal pa siya at ang mga bisita niya ay mga pulis at mga politiko. Grabe no? Yun pa man nung nagkaroon ng drug war laban sa mga kartel noong 2006 hanggang 2007 ay siya'y tahimik lang at nagsasayang parang walang problema. Noong mid-80s, si Pablo ay mas lalong lumakas nang napasama siya sa ikapito sa pinakamayamang tao sa mundo ayon sa Forbes. Dagdag pa, gumawa din siya ng ibang mga imperyo na binubuo ng mga kriminal at mga sundalo. At nagpatayo din siya ng mga mansyon, apartment, zoo at mga eroplano at mga paliparan. At sa Colombia niya lang lahat ito tinatag para nga naman mas lumawig pa ang impluwensya niya. Nakapokus siya sa area ng Medellin at talagang sinisigurado nga niyang positibong tao ang tingin sa kanya doon, hindi negatibo. Ang cartels niya ay umuubos ng milyones para magpagawa ng mga eskwelahan, magpatayo ng mga gusali, mga parks, stadiums, simbahan at mga bahay. Kaya naman para sa iba, isa siyang bayani. Pero sa ibang tao ay siya'y isang most wanted na kriminal. Mas pinalawig pa ni El Chapo ang imperyo niya, kaya naman siya nang naging godfather sa iba't ibang mga kartel sa Mexico. Sa loob ng maraming dekada ay naging pangunahing target na nga talaga ng mga law enforcement sa Colombia si Pablo. At maging ibang mga bansa ay nahunting na rin siya, especially ng US. At sa kabila nga ng mainit na sa illegal na gawain si Pablo ay pumayag naman siyang magpakulong. Pero dahil malakas siya at makapangyarihan, papayag siyang magpakulong basta siya ang magpapagawa ng kulungan niya at siya din ang pipili ng lokasyon. At nangyari nga ito, nagtayo siya ng palasyong kulungan niya lang na tinatawag niyang La Catedral. Meron ditong jacuzzi, maraming kwarto, mga party room, soccer field at iba pa. At habang nakakulong siya, kunwari, ipinapatakbo niya pa rin ng imperyo niya. Grabe no? Pero ayon sa Colombian government noong 1992, ibinalak siyang dalhin sa regular na kulungan. At binitbit nga siya dito pero dun siya tumakas. At ang nakatakas siya ay pinaghahanap nga siya. Hanggang nakita siya noong taong 1993. Gusto siyang ikulong sa kulungan pero nagkaroon ng putukan. At dito napuruhan si Pablo Escobar. Tinamaan siya sa katawan at sa binti at ang pumatay talaga sa kanya ay ang tama niya sa ulo. At dahil dito ang imperyo ni Pablo ay dahan-dahan na ring nabagsak. Sa kabilang banda, noong 1993, nahuli si El Chapo at sinintensyahan siya ng 20 years sa maximum security prison. Binalak niyang suhulan ng mga bantay noong 2001 at nakatakas nga siya dito. At habang nasa labas siya ng kulungan, ay patuloy niya pa rin pinapatakbo ang imperyo niya. At noong 2009, doon na siya naging bilyonaryo. At noong 2012, pina-freeze ng US ang account niya at pinaskill na siyang wanted sa buong bansa. At 2014, nahuli na naman siya at gusto na siyang ikulong sa US.
Pero nakumbinsi ito ng Mexico at nangakong hindi na ito makakalaya ulit. Pero nagkamali sila dahil 18 months ang makalipas ay nakatakas siya gamit ang kakaibang hindi karaniwang underground tunnel system. At January 2016 nahuli na naman siya at muling kinulong sa kaparehas na kulungan. At 2017 nilitis siya sa US at napatunayang guilty kaya naman pinatawan siya ng life in prison. Hindi na nga bago na nag-iwan si Pablo ng napakalaking impluensya. Kaya naman lagi siyang bida sa mga palabas, libro, podcast at iba pa. Kaya naman ngayon pag sinabing Escobar hindi takot ang mga tao. Sa halip naiisip nila si Pablo Escobar bilang legend. Magkaiba sila ng legacy ni Escobar. Si El Chapo kasi ay nakulong na habang buhay at ang kartel niyang pinapatakbo ay hindi na namamayagpag dahil wala nga siya. Di gaya ng kartel ni Pablo ay hanggang sa ngayon ay umiiral pa rin. Pero gaya din ni Pablo ay mayroon ding mga palabas, libro si El Chapo. Ngayon Pablo Escobar versus El Chapo. Sa katunayan panalo dito si Pablo kahit patay na siya. Pero bakit? Halos lahat kasi ng tagumpay ni El Chapo ay nangyari yan dahil patay na si Pablo. Oo, at isa pa, nang paangat ang kartel ni El Chapo noong 90s, ay ito naman yung taon na humihina na ang kartel ni Pablo. Ngayon kung ikukumpara silang dalawa, si Pablo Escobar ang panalo. Ngayon ikaw, anong tingin mo? Comment down below.